Sa pagpapatuloy ng ating 2002 timeline, sa ikatlong bahagi, na-establish naman July 2002 ang International Criminal Court, ang kauna-unahang international court na may jurisdiksyon sa paghawak ng mga kaso ng isang individual na may international crime tulad ng genocide, crime against humanity, war crimes at crimes of aggression. Ang korteng ito ay nasa ilalim ng Rome Statute na nagsusulong ng hustisya, international law at human rights. Sa aming kamusmusan kay raming na-release naman 2002 ang Gary Granada album na Saranggola sa Ulan, kung saan nakapaloob ang mga kantang Ang Aking Kubo, Sa Puno ng Mangga at Saranggola sa Ulan. Ang mga kantang ito ay masasabi mong tatak Pilipino talaga at napakaganda ng mga mensahe. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. Samantala, July 3, 2002 ay na-release naman ang international na pelikulang Men in Black 2. 2002 na nang masundan ang science fiction action comedy film na ito na nakabase din sa Marvel Comics. Muling bibida dito sina Tommy Lee Jones at Will Smith bilang Agent J at Agent K. Ito ay para sagupain o pigilan ang makapangyarihang alien na si Serlina na gustong makuha ang isang artifact na tinatawag na Light of Sarta na magagamit niya para sa pagsira ng ating mundo. Sa taon ding ito, 2002 ay matatatag ang Philippine Collegiate Champions League na tinatawag ding National Collegiate Championship o NCC na nasa ilalim din ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Ito ay labanan ng 250 kupunan mula sa 9 na rehiyon sa ating bansa sa larangan ng basketball. Basically, para nito para malaman kung sino talaga o saang rehiyon nagbumula ang pinakamagaling pagdating sa basketball. Kaya nga lang ang torneyong ito ay nagtapos 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Samantala sa basketball pa rin, na-release naman July 3, 2002 ang international film na Like Mike na pinagbidahan ng batang aktor na si Lil Bow Wow. Kwento ito ng batang ulila na si Calvin na nangangarap maging basketball superstar. At isang araw ay tinamaan ang sapatos niya ng isang kidlat kung saan ay nagkaroon nito ng kapangyarihan. Dahilan para gumaling siya sa paglalaro ng basketball at nakapasok pa siya sa NBA. At dito ay nagkaroon siya ng mga kaibigan. Ipinalabas naman sa ABS-CBN July 8, 2002 ang isa sa naging best drama series sa bansa, Ang Kay Tagal Kang Hinintay, na pinagbidahan itong si Miss Lorna Tolentino, John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Ito ay bahagi ng primetime bida ng istasyon na nagsimula 2002 hanggang 2003. Sa ganda ng teleseryeng ito ay nakakuha ito ng maraming mga parangal. Best Drama Series sa Catholic Mass Media Award at Best Primetime Drama Series naman sa PMPC. Sino kaya ang mas mabilis pumadyak ng sagot? Shota ni Papay. At sa kaparehong araw, July 8, 2002, ay naipalabas naman sa GMA ang programang Ready Text Go. Isa naman itong game show na involve ang mga viewers gamit ang cellphone na text messages. Isa pang napakaingay na kanta naman mula sa bandang Slipknot, ang My Plague, ang na-release naman July 8 din 2002. Kung hindi ka nakalin sa ganitong klaseng musika ay maririndi ka talaga pag narinig mo ito. Balot ng galit sa mga toxic na tao ang mensahe. Pagaman ganoon ay sumikat naman ang kantang ito sa mga mahihilig naman sa ganitong genre. At nagamit din ang kantang ito bilang soundtrack ng pelikulang Resident Evil. Mula naman sa 2002 reanimation album ay nirelease naman ng Linkin Park ang remix version ng Points of Authority. July 8 pa rin 2002 kung saan ay pinuri ng mga music critics ang kakaibang dating ng bagong version na ito. At isa pa ay nagustuhan din ang napakagandang animated music video. Hanggang sa mga panahon ito ay tuloy-tuloy ang sobrang kasikatan ng banda dahil na rin sa ganda ng mga musika na kanilang inilalabas. Nagpakilala kasi sila ng bagong era ng rock and roll music na pinaghalong metal at mga remix. Sumikat din sa taong ito 2002, International, ang kababayan natin na si Billy Joe Crawford, kung saan ay nakapag-release siya ng mga kanta at ng album. Ilan sa kanyang mga kanta ay ang You Didn't Expect,
When You Think About Me at ang sumikat niyang kanta na Tracking. Ang mga ito ay nakapaloob sa kanyang album na Ride na na-release din July 8, 2002. July 8 pa rin, 2002. Nang ma-release naman ang kantang Bare Naked nitong si Jennifer Love Hewitt. Kantang sumikat din at nakapasok sa mga top chart sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pang kantang na-release din, July 8 pa rin 2002, ang Goodbye to You nitong si Michelle Branch. Ito ang kanyang third at ang kanyang final single sa kanyang second album na The Spirit Room. At July 8 pa rin 2002 ay na-release naman ang kantang Any One of Us ng English pop singer na si Gareth Gates. At ito naman ay second single niya sa kanyang debut album na What My Heart Wants to Say. Ang kantang ito ay tunog British boy band na maganda ang tono, kaya naman sumikat din ito sa ating bansa. Samantala isang international horror film naman, ang Halloween Resurrection, ang na-release July 12, 2002. Isang slasher film na pang-8 installment sa Halloween franchise na sumikat dahil sa karakter ng killer na si Michael Myers. Kasabay ng pelikulang ito ang isa namang American post-apocalyptic science fantasy film, ang Reign of Fire. Ito naman ay isang pelikula patungkol naman sa pag-take over ng mga dragon sa ating mundo, kung saan ay halos ubusin na nila ang lahat ng mga tao, pero isang grupo ng mga survivor ang pipigil sa kanila. Nang sa ganun ay manatili ang ating lahi sa mundo. Magandang effects ng pelikulang ito at kakaibang kwento, kaya naman nagustuhan din ito ng mga manonood. Ginanap naman sa bansa ang synchronized barangay at SK elections, July 15, 2002. Ito ay sa passage ng Republic Act No. 9164 na inaprobahan ng 12th Congress ng bansa. Bagaman ayon sa COMELEC ay konti lang daw ang nag-participate dahil konti lang din ang nag-register. Sa kaparehong araw, July 15, 2002, sa ABS-CBN na isang anime, ang Jenny o Jenny with the Light Brown Hair ang naipalabas. Ang anime na ito ay unang naipalabas sa Nippon Animation sa Tokyo TV mula 1992 hanggang 1993. Isang classic anime na nagustuhan ng mga batang Pilipino. Kasabay naman ng anime na Jenny ng ABS-CBN. Sa kabilang estasyon naman, GMA7 ay pinalabas naman ng anime na Cat's Eye. Isa rin itong classic anime na unang umere sa Japan 1983 hanggang 1984 at lumabas din sa mga manga sa Weekly Shonen Jump. Medyo hawig sa Lupin III ng estilo, kung saan ito ay kwento ng Kisugi sisters na sina Hitomi, Hirui at Ai na mga magnanakaw. Ito ay ng mga mamahaling art pero nang hindi kung kani-kaninong gamit, kung hindi ang mga pag-aari ng nawawala nilang ama. July 15 pa rin 2002. Nang magpasimula naman ang isa pang teleserye sa GMA7, ang Iibigin na Ikaw, na pinagbidahan naman ng mga batikang artista na sina Christopher De Leon, Richard Gomez at Alice Dixon. Pero agad din itong nagtapos taong 2003 na meron lamang 200 episodes. Isa namang tila pelikula ang maaksyong pangyayari na naganap July 18, 2002 nang pasukin ng 6 na akit-bahigang ang bahay ng singer at artistang si Sunny Parson, kung saan ay hinostage siya kasama ang kanyang pamilya. Umaga iyon matapos ihatid ng katulong nila ang kanyang anak. Dahil binuksan nito ang gate, biglang pumasok ang mga salarin sa bahay nila. Kinuha ng mga ito ang 130,000 na pera, mga alahas at mga gamit. Pero sa pagkakataong ginagawa nila ang panlilimas, ay nagawa naman itong si Sunny Parson na psychohin sila. Nang sabihin nito na mayroong dumadaan o nagrurubing ng mga pulis sa lugar nila sa ganong oras. At dahil sa narinig na ito ay nataranta ang mga magnanakaw at agad nag-alisan ng mga ito. Hindi nila napansin na maluwag na pala ang tali nitong si Sunny na itinali sa kanya. Kaya naman ang pag-alis ng mga kriminal ay agad kinuha nitong si Sunny Parson ng kanyang baril at hinabol sila. Dito ay nagkaroon ng putukan kung saan nabaril nitong si Sunny Parson ng isa sa mga akit-bahigang na agad humandusay. Naubusan naman siya ng bala at dito sa pagkakataong ito
ay naghantuhan battle naman sila ng isa naman sa mga kriminal, kung saan sa pamamagitan naman ng kutsilyo ay napatay niya ito. Ganon katindi si Sonny Parson. At dahil sa kanyang ginawa ay pinasalamatan siya ng kapulisan sa pangunguna ni General Aglipay. Sa taong ito, 2002, ay patuloy ang kasikatan ng kantang May Sacrifice ng bandang Creed. Isang napakagandang kanta na masabi mong inspirational na na-release 2001 pa. Sumunod na araw naman, July 22, 2002, ay nagpasimula naman sa ABS-CBN ang talk show na Morning Girls. Original itong pinag-usan nitong sina Chris Aquino, Paps Fernandez at Shasha Padilla. Hanggang sa itong si Corina ay pumalit sa dalawa at sila na nga ni Chris ang naging final host ng programa. Ito rin kasi yung panahon na na-issue itong si Chris Aquino kay Joey Marquez na meron daw silang relasyon. Lumaki ang issue na ito. Kaya naman napilitan itong si Chris Aquino na pansamantalang maglib sa programa at nagpunta muna siya sa Amerika. Pero makalipas ang isang linggo ay muli siyang bumalik sa Pilipinas. At dito na sa pagkakataon niyang ito ay si Corina na ang kanyang makakasama. At mula naman sa Morning Girls ay tatawagin na nga itong Morning Girls with Chris and Corina. Aprobó en 2002 una ley que declara el 30 de junio de cada año como el Día de la Amistad Hispana. Sa kaparehong araw, July 22, 2002, ay tuluyan namang naipasa ang Philippine-Spanish Friendship Day Bill, kung saan ipagdiriwang natin tuwing June 30 ang pakikipagkaibigan natin sa bansang Espanya. Makasaysayan ito dahil panahon pa ito ng pakikipagdigma natin laban sa kanila. Ito yung pangyayari kung saan ang huling mga sundalong Kastila na nakikipaglaban sa mga sundalong Pilipino sa isang simbahan sa Baler ay hindi na tinugis pa ng mga Pilipino, bagkus ay tinuring na lang natin na kaibigan ng mga ito at pinalaya at muling pinabalik sa Espanya. Dahil sa mga panahon ito ay magtatapos na rin naman na talaga ang digmaang Pilipino at mga Espanyol. Nilikha ang batas na ito para magbukas naman sa magandang ugnayan ng ating bansa at ng Espanya. At ito ay inotord ng dating senador na si Edgardo Angara. At sa kaparehong araw pa rin, July 22, 2002, bagaman nakarating sa finals ng 2002 World Pool, ay tinalo ni Earl Strickland ang pambato natin si Django Bustamante nang sila ay magharap. Bagaman bigo, ay natuwa pa rin ng mga Pilipino na nakarating itong si Django sa pinakadulo ng torneo. Magbubukas din sa taong ito ang Kasiknan Irrigation and Hydroelectric Plant. Isa itong dam na nagdadala ng tubig mula sa Kasiknan at Taan Rivers papuntang Pantabangan Reservoir. Ito ay sa pamamagitan ng 26 kilometers na tunnel malapit sa Pantabangan at Muñoz sa Nueva Ecija. Ang dam rin na ito ay ang nagpo-provide ng mga tubig sa mga irigasyon sa lugar at sa hydroelectric power generation. Pero alam nyo ba na ang dam na ito ay ang isa sa pinakamahal na hydroelectric plant na nalikha sa ating bansa na nagkakahalaga ng 6.75 billion pesos na sumunod sa San Roque Dam. July 24, 2002. Sa panahon ito, dahil nga sa lumalaganap ng mga pirated CD na mabibili sa kung saan-saan, ay naapektuhan ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya naman isinulong ng gobyerno ang paglaban sa ganitong gawain. Milyon-milyon na mga kinumpiska at sinirang mga piratang VCD. At speaking of pirated CD, kumalat din sa panahon ito ang pirated CD ng isa sa mga eksena ng pelikula nitong sina Jay Manalo at Sunshine Cruz na Dukot Queen. Ang pangyayaring ito ay syempre kagagalit itong si Cesar Montano dahil sa mga panahon ito ay asawa niya na si Sunshine Cruz. Fancy meeting you alone in the crowd. Sisikat din sa bansa sa taong ito ang napakagandang cover nitong si Gary V sa kantang Can We Just Stop and Talk a While, kung saan ay kaduwit niya itong si Kyla. Ito ay mula sa album nitong si Gary na 1-2-1. Sa kantang ito ay nag-complement ng kanilang mga boses, kaya naman nagustuhan ito ng mga nakikinig. July 28, 2002, mula sa album na Press to Play ay na-release naman ng bandang Moonstar 88 ang kantang Sulat na isa din sa sumikat nilang kanta at masabi rin na kanilang signature song. July 29 naman 2002 nang ma-release ang international song na Colorblind
ng Scottish singer na si Darius. At ang kantang ito ay bahagi ng kanyang debut album na Dive In na na-release 2002 din. Sumikat ng kantang ito sa iba't ibang panig ng mundo at nakapasok sa halos lahat ng top chart. Sa buwan ng Agosto 2002 ay opisyal na nagbukas ang The Podium o SM Podium o SM The Podium, isang sosyal na mall na matatagpuan sa Ortigas Center, Mandaluyong City. Nakilala ito dahil sa mga luxurious shops, restaurants, at kung ano-ano pa na syempre mamahali ng mga tinda. Kaya naman hindi masyadong crowded ang lugar na ito. Wala kang makikita dito ng mga mukhang batang hamog dahil syempre can't afford naman ang mga tinda dito ng mga pangkaraniwang Pilipino. Sa buwan din ng Agosto ay nirelease naman ng bagong version ng Eraserheads, ang kanilang album na Please Transpose, kung saan sa pagkakataong ito ay si Chris Gora Dancel na ang kanilang bokalista, isang babae na medyo mataas ang boses, kaya nga naging Please Transpose ang kanilang unang album dahil syempre mag-a-adjust sila ng key sa kanilang mga kanta. Matapos nga ang ikapitong album ng banda na Carbon Stereoxides noong 2001 ay tuluyan na nga umalis itong si Ellie Buendia sa grupo. Pero ayon kay Raymond na hindi nila pinalitan ng pangalan ng grupo dahil syempre in demand ang pangalang ito. Sa kabila ng wala na nga si Ellie ay may mga kumukuha pa sa kanila sa gigs. Pero nung umalis na itong si Marcos Adoro ay na-convert na ang banda sa pagiging Monster Bot at kalaunay naging Cambio, kung saan ay nakasama nila sa Evie Dancel at si Diego Mapa. Na-release naman August 5, 2002 ang isa sa nagpasikat na kanta sa bandang Coldplay, ang In My Place. Ito ay mula sa kanilang second album na A Rush of Blood to the Head. Isang napakagandang kanta na maganda rin ang musicalities, kaya naman nagtap ito worldwide. It's too late to start pretending. At sa taon ding ito ay na-release ang huling album ng bandang Fra Lippo Lippi, ang bandang nakilala sa paggawa ng mga new wave songs. Ang album na In a Brilliant White, kung saan nakapaloob ang kantang Later, sumikat ng gusto sa ating bansa. August 2 din, 2002, nang naipalabas naman ang science fiction horror thriller film na Signs. Kwento ng isang dating pare na si Mel Gibson na makakadiskubre ng mga crop circles. Natanda pala ng pananakop ng mga aliens. Pero sa pelikula ay natalo naman nila mga aliens na ito gamit lamang ang tubig. Kung hindi ka nakialam, hindi sana mawawala mga alahas na yon. Ano ba ang sa ganun? Pinalabas naman sa takilya ang comedy film na The Oragons, August 7, 2002, na pinagbidahan nitong sina Andrew E. at Manoy Eddie Garcia. Kwento nitong si Sherlock o si Manoy na nagkatrabaho sa isang jewelry company at nitong si Orot o ni Andrew E. na magiging kaibigan niya, natutulong sa kanya sa pagtugis ng mga magnanakaw ng alahas. I want to change the world. August 12, 2002, nagpasimula naman sa ABS-CBN ang anime na Inuyasha. Isa ring anime na nagpasimula sa Japan taong 1996 pa, pero nag-hit ng gusto sa ating bansa dahil nagustuhan nito ng mga kabataan. Kwento nitong si Kagumi at ni Inuyasha na magkasamang lalabanan ng mga masamang alagad ng kadiliman. Samantala sa showbiz naman sa taong ito ay nag-trending ang May-December love story nitong sina Jules Ledesma at Asunta De Rossi, kung saan sila ay kinasal na merong 22 years age gap. 41 years old itong si Jules Ledesma at 19 years old naman itong si Asunta De Rossi. Dahilan para marami ang tumasang kilay. At maging ang pamilya nitong si Asunta ay tutol sa kanilang relasyon. Pero sa kabila nito sa paglipas ng panahon ay naging okay naman ang lahat at naging matibay naman ang kanilang pagsasama. Na-release din sa taong ito, August 17, 2002, ang Cypher Song ng bandang Red Hot Chili Peppers. Ito ay second single nila sa kanilang 8th album na By The Way. Kantang sumikat ng gusto worldwide at pumasok sa mga top chart. Muli namang nagasik ng lagim ang grupong Abu Sayyaf, August 22, 2002, nang dukutin nila ang 8 katao na sinasabing miyembro daw ng mga Jehovah's Witness at nagbibenta ng mga produkto na Avon. Ito ay sa Patikol sa Sulu. Ang pangingidnap ay pinangunahan nitong si Muwin Sahiron, sinasabing pamangkin ng Abu Sayyaf leader na si Radulan Sahiron, kung saan ilang araw lang ay agad nilang pinaslang
ang dalawa sa kanilang mga bihag. August 22, 2002, nang matatag ang isa sa low-cost airline sa ating bansa, ang Royal Air Philippines, na tinatawag ding Royal Air Charter Service Incorporated dahil meron itong charter at cargo services. Bukod dito ay meron din silang domestic at international flights. Layunin ng airline na ito ang magbigay ng murang air travel, mapa-leisure man o business. Ito ay mula sa kanilang hub sa Clark Airport. August 24, 2002, nang magtungo na sa Hulo ang mga miyembro ng ating kasundaluhan na sumailalim sa training ng mga Amerikano laban sa mga terorista. Ito ay para subukang i-rescue ang mga bagong bihag ng mga bandido. Ito nga yung mga nagtitinda ng Avon. At ang pagdedeploy sa Hulo ng mga elite group na ito ay bahagi din ng pagtugis sa grupong Abu Sayyaf. Na-release naman August 26, 2002 ang revival version ng kantang The Tide is High ng English female group na Atomic Kitten. Ito ay second single nila sa kanilang album na Feel So Good. Ang bersyong ito ay sumikat ng gusto international maging sa ating bansa. Kung ay nagbalik at muli kang At sa taon ding ito, sisikat ang isa namang Filipino revival song na Yakap na kinanta naman itong si L.A. Lopez, isang Filipino actor na na-discover ni Dolphy sa talent search na That's My Boy. At sa taon ding ito, 2002, ay muling sumabak itong si Lea Salonga sa Broadway para magtanghal, hindi bilang Kim sa Miss Saigon, pagkos ay gumanap naman siya bilang Maylay sa Flower Drum Song. August 28, 2002, nandakpin ng mga pulis ang bunsong anak naman itong si Senator Jaworski na si Ryan Jaworski. Ito ay dahil sa walang habas na pagpapaputok ng baril, kasama ang 4 pa niya mga kaibigan at kabarkada sa San Juan. Sila ay sinampa ng kasong illegal possession of firearms at alarms and scandals. Pero paliwanag ng grupo ay namamaril lang naman daw sila ng mga daga. At sa kaparehong araw, August 28, 2002, ay pinalabas naman sa mga sinehan ang Star Cinema film na Jologs, isang Filipino comedy drama film. Kwento ng mga kabataan at ang kanilang mga struggle sa buhay, pagkakaibigan, relasyon at mga pangarap. Ang salitang Jologs ay nauso sa panahong ito na tumutukoy sa mga taong baduy, hindi cool at hindi rin maganda ang taste, walang dating, ganun ito i-describe. Sa buwan naman ng Setyembre, ito yung pagkakataon na na-cover nitong si Ma'am Jessica Soho ang isang landmine explosion sa bansang Afghanistan. Nandito kasi siya sa mga panahong ito para sundan ang pangyayari sa lugar dahil nga sa gera ng Amerika kontra sa mga Al-Qaeda. Sumikat din ng gusto 2002 ang girl group na Sex Bomb, lalo na nang marilis nila ang album nilang Unang Putok, kung saan nakapaloob dito ang mga kantang Bakit Papa, Di Ko Na Mapipigilan, Crush Kita at marami pang iba. Isa pang OPM song ang nagkaroon ng maraming airplay sa radyo sa taong ito 2002, ang kantang Sabi Mo ng Pinoy boy band na Wise Guys. Napakagandang kanta na talaga namang sasabayan mo at magiging bahagi ng lineup mo sa video okay. At September 6 naman 2002, nang ma-release naman ang debut album ng bandang Kamikaze. Ang album na Kamikaze na kinapapalooban ng mga kantang Lucky na revival ng song nitong si Britney Spears at ng puro murang kanta na Tsinelas. September 10, 2002 ay may papalabas naman sa mga sinehan ng award-winning Filipino film na Mga Munting Tinig na idinirect nitong si Hel Portes at Adolfo Alex Jr. Kwento ng isang guro na si Melinda na ginampanan nitong si Alessandra De Rossi na nagturo sa isang rural public school. Natuklasan niya na sa kabila ng kahirapan ng buhay ng mga batang ito ay mayroon silang angking talento sa pag-awit. Kaya naman pinus niya ang mga ito na sumali sa mga kompetisyon para makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakita sa pelikulang ito ang kahalagahan ng musika at ng edukasyon. Ang pelikula ay nakatanggap ng 11 parangal at ng 11 nominasyon sa iba't ibang award-giving bodies. Ito na, lusot na yung grupo, papasok na, nakakuha ng signal.
September 14, 2002 na magpasimula naman sa ABC5 ang public service program na Bitag na original talagang pinag-usan nitong si Ben Tulfo. Nakilala ang programa bilang isang public service reality show na nagpapakita ng mga undercover operations laban sa mga masamang loob, mga kriminal, mga scammers at mga manggugoyong individual. September 16, 2002 nang ma-establish naman ang Initaw Libertad Protected Landscape and Seascape, isang protected area sa Western Misamis Oriental. Ito ay isang ecotourism park na kinapapalooban ng mga limestone forest na kung tawagin ay lasang. Ganon din ang ilang mga marine waters na bahagi ng Initaw at Libertad. Pinangangalagaan din sa lugar na ito ang mga century-old na kapunuan na nagisilbing tahanan din ng iba't ibang mga species sa nasabing kagubatan. Nagkampiyon naman September 16, 2002 sa 2002 PBA Commissioner's Cup ang Batang Red Bull Thunder, kung saan tinalo nila sa kampyonato ang Token Tex Ponpal. Best player itong si Devon Harp, best import naman itong si Gerald Hanicat, at finals MVP naman itong si Willie Miller. Sana'y iyong dinggin. O meron naman sa ABS-CBN ang drama series na Between na pinagbinaan naman itong sina Carol Banawa, Desiree Del Valle, Nora Honor at Cherry Hill. Kwento ng dalawang magkapatid na naging magkaribal sa larangan ng musika. Natatanda na hindi nila alam na magkapatid pala sila, pero sa bandang huli ay malalaman din nila ito. At 2002 din na ma-establish ang Intramuros Consortium. Ito ay grupo ng mga kolehiyo na malapit sa Intramuros, ang Letran, Lyceum, Mapua at ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagtutulong-tulong ang mga paaralang ito para sa kanilang mga academic research at programa na kanilang magagamit sa kanilang mga paaralan. September 29, 2002 nang ganapin naman sa Korea ang 2002 Busan Asian Games, kung saan pumanglabing 4 lamang tayo na may 3 ginto, 7 silver at 16 na bronze. Ang 3 ginto ay mula kay Mikey Kuwangko Jaworski sa sport na equestrian, kay Paing Nepomuceno sa bowling, at sa 9-pool doubles naman itong sina Django Bustamante at Antonio Lining. Sa huling bahagi ng taong 2002 ay tatalakayin pa rin natin ang iba pang mga pangyayari sa ating bansa. Tulad ng Lawag Airlines tragedy, ang mga pelikulang nakapasok sa Metro Manila Film Festival, ang malalagim na bombahan sa Zamboanga at sa iba pang bahagi ng Mindanao, at marami pang iba. Muli maraming salamat sa inyong mga pausa, inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na nang makahabol ka sa ating mga timeline. Muli maraming salamat sa inyong mga pausa at see you sa next episode. Bye bye.